Dismayado ang Napolcom sa aksidenteng nangyari sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Kung kaya't National Police Commission agarang ipinatawag ang mga sangkot sa EDSA busway accident na naganap noong April 17, bandang alas 5 ng hapon sa pagitan ng isang bus at PNP coaster. Nagharap ang driver ng bus na si Jessie Soledad at PNP o driver ng PNP coaster na si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Ayon sa driver ng bus, tinatahak niya lang ang bus lane nang hindi naman kabilisan nang bigla na lang may pumasok na nag-swerving sa lane ng busway. Anya, hindi niya napansin na sasakyan pala ng pulis ang pumasok at kanyang nabangga. Samantala, sa paghaharap ng dalawa kay Napolcom Chief Attorney Rafael Vicente Calinisan, humingi ng paumanhin ang PNP coaster driver na si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico sa pangyayari na anya ay kukuha lamang siya ng pasahero para sa libreng sakay. Humihingi po ako, sir, ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian sa lalong-lalo na po sa driver ng bus. Inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan, na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. So in that way, ipinasok ko yung sasakyan, yung coaster po sa bus lane at naabutan yung hulian ng coaster kaya medyo nagkaroon ng kasga sa diyan. Samantala, ayon kay Napolcom Chief Calinisan, moto proprio investigation ang kasalukuyang isinasagawa at itutuloy ang kaso. Isang malaking kahihiyan itong ginawa na itong sarhentong ito. Totoo lang. A while ago, behind closed doors, we were talking. And I'm extremely disappointed. Kasi, ano ba naman wala namang may gusto magkaroon ng aksidente. Pero ano ba naman yung nagpakumbaba na lang tayo, na nagsabi na lang tayo ng sorry, at dahil tayo naman ang may kasalanan. Diba? Ano ba naman yung gawin mo na lang yun? Hindi. Tayo pa yung mayabang. Itong sarhentong ito ang nagmatikas pa. Siya pa may gana kumuha ng lisensya ng ordinaryong bus driver. Balak ba pabayaran yung damage sa coaster ng PNP? Diba? Kung hindi pa nilabas yung CCTV na nag-swerving siya ng 4 lanes mahigit, hindi tayo abot ngayon dito. It pains me. Totoo lang. It pains me a lot. We will not allow abuses to happen. And we will call a spade a spade. That's why we are here. Obviously, kailangan natin lagi sa context. Yung konteksto ay ang polisiya, bawal gumamit ang kahit na sino sa bus lane. Pwera mga bus. Except for emergency vehicles. Question, was there an emergency? Assuming na yung mga sasakay dun sa libreng sakay ay nandun sa bus lane, kailangan ba tayo mag-swerve? Simple lang naman ang analysis. Kung yung bang butas na yon, yung pinasukan niya after Bonnie Serrano Avenue, yun lang ba yung nag-iisang pwedeng pasukan ng PNP coaster? Pwede ba tayong magmaniobra sa ibang lugar sa EDSA para makapasok ka ng simpleng-simple sa next lane? Hindi yung 4 lanes ang ikakat mo. Mas pwede ba yon o talagang obligado ka? These are questions which the answers are very obvious. So, I will not be simplistic in saying na bawal, hindi pwede. Pero these are common sense questions with common sense answers. So, that's why, to me,
Unacceptable tong incidenting ito. Unacceptable. And nagkamali na nga, nag-aksidente na nga, na walang may gusto, sana nag-sorry na lang. Sana, tinulungan na lang yung bus na na-aksidente, dinala sa stasyon para may proper report, covered naman ng insurance yan. Kaugnay nito, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ipinaalala ang disiplina sa mga miyembro ng kapulisan upang mapanatili ang integridad at karangalan ng ahensya. Especially recently, we have a viral situation over a bus lane in EDSA involving a patrol or a coaster PNP-owned, driven by a police personnel, particularly in LLSS. Clearly, it shows the state of discipline over our drivers. Biruin mo, papasok sa bus lane, hindi naman dapat dudumaan. And that is yun na lang ang parating disiplina ng ating mga drivers. So I remind and I'm asking the concerned directorial staff to issue the corresponding reminders, okay, and to ensure that corrective, whether punishment, be served to that erring personnel.